Hello everybody, good afternoon po North American beauties and good morning Philippines. It's about 6 o'clock in the morning and then ako po si Andy Sheikh ng Pageant Chikaw from Alberta, Canada. Kasama po natin ang ating mga kapwa North American beauties dito kundi wala na pong iba kundi si The Pageant Cafe, Sir Tony Lemon from LA. O, bakit Hello! Fresh from Las Vegas, natalo ko ng $300. Buti na lang libre lahat. Libre buffet, libre hotel, lahat libre. Kaya I was willing to lose money. Yan. And then ito naman po sa ating kabilang side ay si Dennis Chavez from Vancouver po yan. So almost pareho kami ng bansa pero magkapareho po sila ni Sir Tony ng oras. Ako po ay ahead ng 1 hour and then sila is behind ng 1 hour. O Dennis, ano na? So ako naman, I'm just enjoying the weather and ngayon I'm just excited sa mga susunod na kaganapan lalong-lalo na sa mga this coming month na tatlong major pageant talaga yung ating hihintayin at panonoorin. I'm so very excited na makita silang lahat na mag-compete at tingnan natin kung anong mga bansa ang talagang magsha-shine this time around after ng Miss Grand. So, ayan po. So, ayan mga kaibigan, it's post-reaction video po tayo ngayon with these two North American beauties na nandito sa atin ngayon. Pag-uusapan po natin ang Miss Grand International na currently lang na recently na may nakoronahan na tayo, hindi si Miss India. So pag-uusapan po natin yung mga hinaing, kumbaga kung meron man kayong hinaing or something, na-exceed ba ang inyong expectation o nakulangan ba kayo? O di ba? Itong dalawang to, tanungin natin. So pag-usapan muna natin yung ating syempre, yung stage, mga kaibigan, di ba? Ano sa tingin ninyo sa stage? Diyos ko, naloka ako dyan ng bonggang-bongga. Ewan, Diyos ko po, basta nanginig ako ng gusto. Parang lumaki yung stage, ha? Don't you think, guys? Sir Tony? Actually, hindi nga eh. Actually, mas maliit. I'm not sure kung ginawa raw ba yun sa MGI Hall? Correct me if I'm wrong. So ang MGI Hall is inside the building where they just inaugurated it. Hindi ko sure o yun ba yun? Siya ba yun? I think so. Kasi bakit siya magpapagawa ng building, ng MGI Hall building na headquarters ng MGI kung walang stage na nakakabit, something like that. Right? It does make sense or something. And if there is a stage that's separate from that building, still, it's good. Oo. Yun lang gusto kong secure yung information kung was it a part of the building or beside the building or in the building but it was made with MGI. So hindi ginawa outside or in another. So actually I think it's kind of small pero tamang-tama lang. It's very good because ang advantage noon is for the audience to see mas malapit. Ang mga beauty queens hindi katulad na nangyari sa last na pagkalaki-laki ng stage, ang layo-layo mo naman, hindi mo ma-enjoy. So it was more of an intimate type of a pageant which I really like. Pero its functionality, yung kanyang sides na mayroong mga LCD screen sa ata yun. Of course, yung sa backstage meron din. So, it was nice because yung flags ng countries were being displayed pag lumalabas na yung mga candidates sa gilid, ha? At the same time, when there was the last two, yung Philippine flag saka yung Indian flag naka-display, nakatabi kung saang side nakapwesto rin. So, that was nice. Yung stage was good enough, yung music maganda. Oh, the camera angles, I think they used about 8. Ang ganda-ganda. Choreography is just right, hindi OA, hindi kulang, eksakto lang. Saka, na-feel ko yung I was there. Hindi katulad yung sa last na Cosmo na parang pagkalaki-laki, puro aerial shots, parang hindi intimate yung katulad ng Miss Universe na nakikita mo yung face nila, yung figure nila,
yung buong gown, na-appreciate mo, yung movements nila, yung choreography. So, that was a very successful show. I love the show in totality. Tapos walang masyadong mga singer, walang mga kung ano-ano, Yeah. announcement kaagad, mabilis. At the same time, walang sino-sino yung mga nagsisiakyat doon na hindi naman natin kilala. Also, I'm so sorry for the sponsors. But it was fast, it was clean, and very, kumbaga sa very decisive yung mga gusto nila mangyari. Yung host was okay, pwede na rin. Pero sometimes I feel it was like a boxing match. Sorry. Oo nga. Parang feel ko minsan parang boxing match ito, di ba? The Pero way he... in a way, it's still okay with me. Walang problema kasi mas gising yung host. Saka mind you I think isang host lang ata siya na male host. Walang walang co-MC or co-host na ginamit isa lang siya for the whole show. Papasin lang, basta concentration lang talaga doon sa pageant. Wala na yung mga kuskus balungos. Nawala lang yung part that although it was made in Thailand, yung cultural participation ng host country, hindi na natin nakita. Although nakita na natin yun sa mga pre-events, pero this time hindi natin nakita sa, I don't remember flashing, I think yung mga videos lang yon. Pero yung inclusion in the show ng, what do you call this? Ng cultural aspect ng Thailand, parang wala na tayong nakita. Pero sa videos, I think meron. Overall, gusto ko siya. I enjoyed it. It was very intimate. Tapos, ang gaganda naman live, especially yung water, na pati sa kisame, merong digital, merong mga LCD screens na yung tubig from the top, mahuhulog, tapos, ay my God, ang ganda. Ang ganda talaga ng pagkagawa. One of the best, ang akin pa rin yung the best is that also done in Thailand kay Catriona Gray, which was yung ex ng stage. For me, that was the best staging of any pageant, not for me. Pero ito, ay nako, parang runner-up ata. If eventually nobody can compare to that. Let's see the coming Miss Universe pageant kung kaya nilang pataubin to. Probably in the size. Pero as a pageant, ang ganda, very exciting. That's my good. That's the good from the ugly and the bad later. Muna tayo sa good. Yes, how about you, Dennis? Ito naman, additional information. Miss Grand International 2024 was the 12th Miss Grand International pageant held at MGI Hall in Bangkok, Thailand. So, sa MGI Hall talaga siya. So, masasabi ko na grabe, gumastos talaga, nagpatayo talaga ng sarili nilang building for this. And talagang gumastos ng milyones sa pa lang kumbaga pag naisip ko, sa lightings pa lang or screen pa lang, parang kaya mo na mag-sponsor ng isang pageant sa lights pa lang na ginastos sila at camera, di ba? Wala pang wala pa yung mga ibang mga gastusin. So, ganon sila ka-grand. So, masasabi ko na this year is really a good year kasi timing nilaban natin si CJ na napakagaling, di ba? Tapos napakaganda ngayon, hindi masyadong problematic yung hosting na nagkakamali-mali. Tapos, hindi problematic yung mga pagpasok. Though, may iba naman na nakulangan sa practice siguro kasi di ba may si France ba yun na bumalik siya tapos tinawag siya. Oo. So, siguro ganun na lang. Yun na lang yung mga practice na gano'n na lang. Kasi syempre hindi natin maiwasan, marami din silang mga action at mga choreography. Diba? Like yung kanilang mga sayo-sayo, whatsoever. Siguro nakalimutan niya na yung mga instructions at that time. So may mga gano'n. Hindi lang siya may mga konting mga nakalimutan yung choreography nila. But overall, the lightings talaga ang pinaka-amazing sa akin yung kung gaano kalinaw ang resolution niya sa TV. So, sabi ko nga kahit hindi makaya yung ganong stage, pero yung ganito kalinaw sana kahit kunin nila, di ba? O resolution ng streaming. Kasi bongga yan pag ang Philippines gagayahin nila yan. So, I'm so excited in the future kung tayo man ay mag-host ng Miss Grand Charot.
Diba? Diba? So yun, napakaganda So, talaga. Yeah. So for me naman, ako talaga din na-amaze din talaga ako sa presentation as paggawa ng pageant ni Uncle ng MGI Production or MGI organization. Kaya nga sabi ko kanina parang lumaki ng konti, parang nag-swell yung stage. That's how I see it. Kasi nung preliminary, it's just like perfect feel lang yung staging. Doon ko napansin yun. And then nung pag finals na, medyo hindi na siya perfect, may walang kanto or something like that. Ay, sabi ko parang lumaki yung stage. And then yung lighting, doon ako naloka mas lalo. Mas pinaganda, mas pinalaki yung video wall LED at the back. Di ba? Nakita ko, napansin niyo yun. Yun, parang feeling ko lumaki din yun. And then yung production, Diyos ko, yung opening nila, Diyos ko dahil, naloka ako doon. Yung dance nila, yung choreography, halos lahat ng mga girls, alam yung steps, sabay-sabay silang lahat. Surprise, hindi nila alam. Usually, may nawawala dyan. Diba? Tapos yung nakita niyo yung, anong tawag dito, yung may mga ibang girls na candidates na naka-suspend sa Yeah. lipad para nakasuspend sa something. Ano daw yun mga 5 yata yun o 6. Ang natandaan ko lang na sinabi nila si Cameroon at saka si Denmark. O di ba? Lalakas ng loob. Kaya pala hindi nakapasok si Denmark sa top 20. Naiwan siguro nakabitin. Swing. Oo, na-swing. Hindi na lang natin isali dahil hindi naman siya makababa. So, gano'n. Di ba? Charot. Gusto yung palang naloka ako doon. And then yung host, magaling din yung host. Pero yun nga, just like what you said, Tony, na parang may boxing match the way he said the candidate country. Parang ang boxing ang dating din nun. So, nagugulat nga lang ko. But anyway, so ano lang talaga siya, parang siguro siya yung parang in-house host for the pageant, which is maganda. Parang ano siya, parang pumayat siya. Parang pumayat siya. Di ba yung damit, yung host natin, yung guy, di ba, yung damit niya kasi pinapansin ko parang O maluwag baka or malaki something. lang yung damit. Oo, pero hindi, pumayat Diba? din yung mukha niya Oo, siguro. Ang napansin ko lang, yung gold hindi bagay sa kanya. Yung blue bagay na bagay. Ang ganda-ganda niya. Ang Oo, pretty-pretty parang niya. feel ko talaga nagkasakit siya, parang para siyang malnourished that time. Oo, yung parang Oversized baka oversized ang outfit, wrong fitting. Siguro nga, gano'n lang yung Oo, ay nako, baka Diba? mag-react si Leo Almodal niyan sa kanya, nako. Nako, hindi po pwede yan. Ano yung almugay na gumawa talaga ng outfit? Oo, baka ano na naman siya, i-bash na naman siya kung sinong gumawa nun. Diba? So ayun, so production-wise is really like, na-exceed yung expectation ko as a fan ng MGI because this is my second year. Last year, medyo namanghala din talaga ako ng bonggang-bongga Sabi ko, ay, ang taray naman ni MGI. Good. Gusto ng Miss Grand International. Very good. Sabi nga nila, naku talagang yan, ganyan talaga kahit noon pa ganyan na yan. So from then on, and then ngayon, mas lalong binonggahan pa. At talagang sabi nga ni Mama Teresa, gumastos daw sila ng 7 million dun lang sa lighting, ha? Take note, Baht o lighting dollars? yun. Baht o dollars? Yes, dollars. Sobra naman. Oo, yung sa isa sa mga interview ni Mama Buex, nung ko naman nakita yun sa kanya. So maganda. It's really, kaabang-abang, ika nga. Lalo na next year, at ang bulong-bulungan nga is either India and Philippines daw ang mag-host for months. So, I don't know how would that be gonna be planned. Originally, kasi dapat Myanmar. Originally. But I think the deposits were not given according to the internet news. Kaya hindi natuloy. Naging Cambodia and Thailand. Wag na Kasi lang yung second and third deposit, kasi if you're going to host, you're going to pay for the rights. Ganun pala yun. You're going to pay for the rights. Oo, hindi yung punta kayo rito, then we'll set up a stage for you. Hindi ganun. You have to pay for the rights to host it. So, Hindi yun nga nangyari. My question is, lahat ba ng mga lighting na doon sa MGI, dadalhin ni Uncle doon? Dadalhin saan?
dun sa host country. How is Ay! that gonna pan out, di ba? And siguro certain cameras will arrive. Maybe, I don't know. We will Right. see. Siguro, I think, din, di ba sa Miss Universe nga sa Philippines, parang stage lang din sa Amerika yung ano, parang hindi, Mhm. parang siguro ganun din, may mga hihiramin. Kasi naloko Oo. na ito kapag But tayo na let's wait. Yeah, let's wait and see kung anong mangyayari, kung anong gagawin ni Angkol at saka ng host country on to like how Ni Vega to Freya. lay that down, kung paano yun ilalabas, di ba? Kung paano niya hindi tayo live. Really? Recording lang tayo. Oo, di Ah, ba? okay. Ninyo. Okay. Natataka ako, saan mga tao? People later. Later Yeah, kayo, wala recording may lang ito. question. Hindi ka pwede magtanong. Oo. Yes. So, nakalimutan ko sabihin sa inyo yan. Sorry po. Okay. So, ayan. So, yan yung ano natin. And then next naman tayo dun sa production-wise, dun sa number. Dun sa opening number. What can you say about the opening number na nag-last? From the opening number itself until matapos yung presentation each of the candidate, nag-last siya about maybe 43 minutes. Aba, Timing ko talaga yun. ilan ba yun? 70 contestants ba sila? O 60? 68 hanggang dito. Something, hindi siya 68 countries and territories. Yeah. It's the usual introduction of ano talaga, of MGI. That was fun. Tapos, wala lang, masaya. Wala talaga akong reklamo production-wise sa MGI talaga. Wala akong reklamo. And usually that is the way they introduce themselves. Talagang maano yung ma-action, makilos, merong choreography. Actually, very tame nga ngayon eh. Very tame ngayon eh. Mas social ngayon ang version na ito. Unlike before. Pero that expected for an MGI contestant or candidate introduction, that's what we expect. A little more, you know, a little more of it. Yeah, a little more Pero action. nagkaroon ng ng a little bit of an action kasi suspension yung mga ibang candidates na nasa air. Sabi ko, ay, may nakaano sa air, may lumilipad ka kung gano'n. Sabi ko, I'm interested kung sino itong mga to. And then, after nga nung sinabi nga na si Cameroon ang isa, tsaka si Denmark. So, I'm happy with the opening number. Ang galing ni nung reigning queen ng 2023. Ang galing Oh my God. Diba? What can you say dun sa opening number, Dennis? Ako naman, nagtuturo din ako ng sayaw before nag-choreography ako. Makaka-relate ka. Oo, makaka-relate ako. Unang-una sa lahat, congratulations dun sa dalawang nagpabitay, nag-volunteer na I think there's 4. Apat yata sila ulit. 4 ang sinabit. 2 on each side, I think. Ang wish ko lang sana hindi sila naiwan doon, hindi sila nakalimutan. No, baka naman. Kaya hindi sila nasa sa oo. stage. Dapat si Myanmar sinabit. Diba? Pwede siya doon. So, ang masasabi ko lang yung choreography nila is talagang grabe ang practice noon. Hindi ordinary yung choreography nila, yung iba sa atin lang usually hi, raise your hand, like ganun. Para mga cha-cha steps lang. Hindi. At galaw talaga. As in choreo. Hindi ka pwedeng magtanga-tanga kasi kung tanga-tangaan ka, makikita ka sa camera talaga na nagkamali kasi walang nagkakamali sa sayaw. And then, yun ang kailangan natin, yung may ganong pasayaw-sayaw, tapos may mga pa-effect pa siya, yung reigning queen, di ba? Nag-ano pa siya, may pag-together sa mga candidates, sayaw siya together, then siya, sa harapan siya, yung costume niya, ang costume nila, amazing. So, masasabi ko talaga na ma-imagine ko yung practice nila na hindi sila nagpapahinga. So, sabi ko, nakakapagod talaga yun ng moment. So, good luck naman sa mga doon. Yung iba naman na hindi masyadong magaling sa sumayaw, I think sila yung nasa hulihan. At yung sa harapan, sila CJ, no? Ang saya-saya kasi si CJ talaga yung nasa harapan, may moment. Pero in fairness, talagang hindi nahuhuli yung Philippines sa production kasi pinapakita, di ba,
nandun talaga sa harapan usually ang ating mga candidates. So, thank you so much sa kanilang choreographer at sana next time may ganun pa rin sayawan. diba? So, continue lang dyan ang Miss Grand. Correct, diba? Ako nga sabi ko sa iyo yung choreography itself talagang nag-stick sa mind ko yung I will marry the night ba yun or something like that, and then yung dance steps talagang sayaw na sayaw silang lahat. Tsaka nakikita mo nag-i-enjoy silang lahat. Walang moment na for each candidate na hindi sila nag-i-enjoy. Niresig na sa harapan ka o nasa likuran ka, talagang kung todo sayaw sila. Hindi sila yung wala lang na nagpupuki-puki dance lang dyan na kung ano-ano lang na ganun. Na parang tipong hindi mo makikita mo yung reaction na ay, hindi ako marunong sayaw, gaganyan-ganyan lang ako. Hindi, lahat sila talagang super dance, di ba? And then, and then hopefully next year, maintain lang yung ganyang klaseng production at presentation ng pageant. I like it. I like the way the opening was spun out, and then yung lahat ng mga ginawa nila, kahit yung stage, yung lighting, and then hosting, and then production-wise, it's perfect. Na-exceed talaga yung expectation ko, and next year, I would really expect for more, and hopefully, makuha natin yung crown this time, di ba? And then, eto na nga, gusto ko naglalabasan na yun, mga wishlist na yun. Ako, bilis naman. Naku, Diyos ko. Magugulat ako sinong gusto ko. Charot. Di ba? O, di ba? O, punta naman tayo dun sa sa resulta. Doon na tayo sa result. Doon sa top 20 ninyo, ilan ang lumabas? Dennis. Sa akin, list mga ano lang din yun. Siguro mga 15 lang kasi yung naano ko. Siguro mga nasa 9 yata, oo. Mga 9, oo, may mga ganun. Kasi hindi nakapasok si Denmark at yung... Oo, nawala si Denmark. Nawala si Denmark sa eksena. Tapos yung mga nakapasok sa yung iba hindi ko ini-expect talaga na makapasok, no? Kagaya ni United Kingdom, hindi ko siya na talaga naisip. So, maraming surprising sa akin na nakapasok sila. And, but, rest assured, yung mga top 5 ko naman is pasok naman. Si Denmark lang yung hindi kasi naiwan siya nakabitin siya. So, tama naman yung 4 ko na nakapasok. So, still satisfied and happy sa top nila. Ako naman 16 ang pumasok out of the 20. Kasi ang sa atin na nawala is si Nepal, Vietnam, Czech Republic at saka si Denmark, yung 4 na yon. And then ang pumasok is si Malaysia, si Indonesia, sino pa ba? So yun, hindi ko na matandaan kung sino pa yung mga ibang pumasok. So United I'm si UK nandun si UK sa akin sa top 20 ko. Nandun siya. So ang hindi ko lang na-icon talaga yata is si Guatemala, si Malaysia, saka si Indonesia. Malaysia's nice daw yan. Malaysia's nice. Right? Ikaw, Tony. Ang kwento lang yung top 5 na makapasok si CJ. Plus Dominican Republic, Peru, India. Actually, Myanmar was in my top 10, pero hindi ko akalain na papasok siya. But she was getting stronger. She really work hard for it. So, siguro, deserve niya makapasok because of that. Talagang trinabaho rin naman niya, in fairness sa kanya. Talagang inachieve niya. She was prepared. Yung mga damit, makeup, movements niya, she was prepared. Yun lang. Ang concern ko lang was really yung top 5 at makapasok sana si CJ, and I'll be happy, and I was so happy, and I had a shock of my life na umabot talaga hanggang siya sa first runner-up. That was really, kinabahan na ako. Sabi ko, baka eto na. Because kung magko-corona siya ng Philippines, this is the best girl na pwede niyang corona. Kaya lang, pero okay na rin. I'm happy. Saka, di ba, I said earlier in our vlogs, ang ultimate objective talaga ni CJ is ibalik yung loob ng mga Filipinos to make a bridge na magkabati ulit ang MGI organization. Saka sabi, yun ang talaga aking main, I was thinking of that na sana yun ang maging main objective niya, to pave way for the new coming queens
para maging easier at maging Mm. masaya yung pagbabalik nila. And I was so happy na double ano niya, na Nagawa si double hit Leo. niya. That first running up na, nagbalik loob pa. Okay. Correct. And then, sa totoo lang, yung top 5 na yun at saka yung last 2 standing na yun is, ang maganda sa ating mga Pilipino, alam na naman natin na ang talagang matinding kalaban ni CJ is si India. Mm-mm. Kahit yung mga taong nandoon mismo sa Thailand na nakikita si India is talaga sinasabing napakaganda at Diyosahan ang itsura ng lola mo. Mm-mm. Eh, Diyos ko, may mailalamat pa ba naman tayo sa isang Diyos sa itsura, di ba? I'm not saying Powerhouse hindi din naman yan, maganda si India. CJ. Oo, di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi maganda si CJ. Maganda si CJ, pero si India is Diyos ang itsura. Which is nakikita rin naman talaga kahit na sa register sa screen, sa internet or sa TV. Ang ganda-ganda ng lola mo, Diyos ko. Yung preliminary pa lang ng gown niya, ay Diyos ko, tara na, uwian na. Pero nung ano nga, nung actual competition niya, yung last day, iba talaga yung lakad, yung mga pag-ganun-ganun. Sabi ko, nanalo na ba siya? Talaga nakita ko sa kanya yung Miss Universe. Sabi ko, my God, parang siyang lumalaban sa Miss Universe. Correct. Yun din ang nadama ko. Parang siya nasa Saka Miss yung Universe. posture niya, yung facial expressions, yung unang pasok niya sa stage, ay, winner na talaga ito. Iba talaga yung buhok, yung damit, yung kilos, posture, saka yung hand gestures. Gusto ko yung hand gestures niya, yung huling-huli na, ganun-ganun siya. Dapat pala may ganun-ganun ka pag nasa ano ka na, yung the deciding factor na. Kasi ang ganda ng, saka lagi siyang gumagano, parang welcoming ang kanyang gesture. Oo, yung gesture niya, gano'n. Yung kanyang hand gestures, ang ganda. At maganda na rin siya. Wala na tayong ibang mahihiling pa dahil nagawa ni CJ yung goal niya. Actually, napagod nga ako kay CJ kasi na-feel ko talaga trinabaho niya. I did my best. Kulang na lang gumamit siya ng apoy, kumain ng espada, ano pa ba? Tumulay sa Talaga na-feel ko yung pagod niya after the event. Sabi ko, believe talaga ako kay CJ. Talagang, this is my dream. Saka, tama yung attitude niya. Ako minsan may ganung attitude eh. Minsan lang natin to gagawin, ito, doon na natin. Tama ka dyan. Hindi, Parang Myanmar ka din, no? Na itinodo din nilang ng Myanmar. Oo. Yung kanilang, laban. Pero, bakit naman gano'n yung naging outcome na kanyang pag-uugali? Naloka naman ako. Mas ko naloka ako doon na. Di sana ima-point na lang pala siya. As we, ikaw winner ka. Di na nag-competition. Oo. Sinali ko pa naman siya sa top 5 ko kasi pasang-awa. Kasi Oo nag-effort naman. talaga siya. Yun naman talaga. Mamaya natin pag-usapan yung controversy. Oo, na-excite lang talaga ako. So, yun nga, no? And then, hopefully, ang susunod sa next year is yung tipong mahirap masundan si CJ. Doon ako naluloka. Di ba? Mahirap siya sundan. Kasi yung atake ni CJ is very grand. Very Miss Grand. Hindi ito Miss You, hindi Miss International, or hindi Miss Earth. Specific talaga. Yung ano niya, yung dating niya. So, Na-feel ko din yan kay Miss France. Sabi ko talagang kailangan i-top 5 si France kasi yan ang Miss Grand. Yes. Yan ang Miss Grand dapat. Talagang pasabog, umaarte sa Nagulat na stage. siya eh. Ha? Nagulat siya nung tinapos na tao. Ako? Parang ganun yung reaction niya. Sabi niya, oh my God. Then you can tell na nagulat siya kahit sa mga interviews na sabi niya yun. And then she deserves it. She really deserves it. Ang medyo nakakagulat lang rin talaga, I am not sure kung siguro napakaganda rin si Brazil. Ako rin nagulat, Diba? Siguro maganda talaga si Brazil. And si Brazil, Diyos ko, Dennis, Diyos ko, dahil towering heights of London. Hello. Sa lima, dahil si CJ. Ito yung shoes niya. Naku, yung shoes niya mababa. Which is okay lang sa akin. Ay nako, Kiberpoy, first runner-up ako. Diba? Okay lang naman ka. Yung shoes niya mababa. Diba? Kahit lang naman ni Myanmar yan siya. So, okay lang naman. Nakakaloka siya. Diba? So, ayan, natakal na natin ng mga toppers. O, ayan, sige na. Ito na, yung controversy na natin. Diba? Yung eksena.
during the post-pageant. Doy, nasa pageant pa mismo ha. Diyos ko, ang lola mo. Ano ba yun? Pero how is her performance ba? Deserving ba siya sa top 5 na ano ba yung niya that time? Yung sa performance niya sige, sa final Thank night. you for, Oo. thank you for that question. Oo. So, Thank alam you. sa totoo lang, Hmm. sa totoo lang, Dennis, magaling naman talaga si Oo, Myanmar. nag-effort naman siya. May effort siya. A for effort. 95 for effort. My God. Wala tayong masasabi dyan. Yun na nga lang, behind sa kanyang effort, yung expectation niya masyadong mataas. Parang nakalimutan niya na competition ito. Oo. Di ba? Pero sa expectation niya na gano'n, no? Pero in fairness, from the beginning of the competition, maingay Malakas. talaga sila. Malakas Mm-mm. talaga, Malakas, maingay. paingay. O, di ba? Palakas ng paingay. Sino ba ang hindi mag-expect, no? Pero, ang layo ng top 5, ha? Nakapasok siya doon. Ang layo-layo na noon. Di ba? Oo. Diyos ko. I'm not saying na hindi naman, talagang, I bowed the Myanmar people sa pag-shell out talaga ng kanilang effort sa votes, no, para maiangat yung candidate nila. And then sabi nga nila dapat sila yung power country. Ano yun? Ang title yun? Power country of the Our country and national costume. And national costume, di ba? Siya pa talaga Sabi yun. na nila talagang nag-effort ang mga tao at saka lahat ng mga nakapaligid daw sa kanya, which is meron daw silang resibo or proof Oo, na sila nakikita yung naman highest yan, di ba? pointer, which is nakita naman natin. And then sana nga binigay na lang kay Myanmar instead of kay Thailand. But anyway, tapos na yon na nakapag-desisyon na. Kasi siguro naisip ni Uncle na, sige, ibigay na lang natin kay Thailand and ipasok na lang natin si Myanmar sa top 5. Ganun lang siguro ang ginawang plano nila, which hindi naman nila tinanggap ng maayos. Hindi nila naisip na ganun ang desisyon nila, and they didn't take it really that good, and which is too bad nga lang sa kanila, and then too bad nga lang sa decision ng organization na nagkagulo-gulo ng ganyan, which is hindi natin hawak ang situation, so they have their own feelings, they have their own alam mo yun, parang hindi nila mapigilan yung kanilang mga emotion and that, and hindi Pero nila handle ng kay Sir maayos. Tony, Diba? top 5 din, top 5 mo din ba siya, si Myanmar? Si Myanmar? top 5 din siya ni Sir Andy eh. Ako top 10 ko siya. Top 10 Sa siya. top 10 lang, top 10. Pero alam ko malakas siya. Pero sabi ko kasi, as I said earlier in my earlier vlogs, pwede siya pumasok sa top 5 kasi merong, alam mo na, merong political or hidden agenda sometimes ang mga... May push. Oo. O sige, papasok natin kung mag-host kayo. Baka may mga ganun nangyayari sa likod na hindi natin alam. So, pero kung maipasok siya sa top 5, it's okay. She deserves it too because talaga nagtrabaho naman siya, may effort naman siya, saka maganda siya during presentation, her music was okay, the gown. I think she was wearing pink on the last event. So, maganda naman. I don't mind for her in top 5. Nawala lang si Dominican Republic. Maybe because ang iniisip ko dapat wala doon sa pagka-intindi ko is Brazil. Nagtataka lang ako. Kasi hindi ko naramdaman si Brazil sa even the other bloggers, nagtataka sila anong meron kay Brazil. Since we are not there, we do not know. Yeah. Kasi baka ang ganda niya sa baka ang ganda niya sa personal. Oo, nag-base lang tayo sa video and it makes a lot of difference. Oo. Baka may nakikita sila na hindi natin nakikita kasi personal na yun eh. Tayo nandito lang tayo sa video. So there has to be a reason bakit siya pumasok out of the other 50 candidates. So yun lang naman. It's okay, Myanmar. Okay na nga sa kanya yun eh, second runner-up. So ano dapat yung reaction niya instead of yung nag-ano siya doon? Yung sino ba ang naguna-una? Ito ba yung ang nakita ko kasi sa video yung kanyang director unang-una yung parang nag-wild ba or ano ba? Hindi. What happened was, kinurunahan siya, pag i-announce niya, wala siyang reaction sa mukha. Nakaganon lang siya. Hindi siya happy, hindi siya pumalakpak. Sabi ko, ano ba yan? Alam ko yung gusto mong manalo, pero that was her reaction. So, nagpakuha na ng picture.
Tapos lakad pa siya ng lakad doon, parang nagbi-build up na yung kanyang nervous breakdown. It was a nervous breakdown. Nagbi-build up na. So nag-worry na yung kanyang national director, so they decided to go home or to go back to the hotel. On the way going back to the hotel, nakita sa stage na hinablot yung crown, tas nawala. The impression was tinapon yung crown, which is not. Because there's another video that came out na ibinigay dun sa PA nila, tinanggal yung sash, binigay, tapos binuhat siya off the stage, binuhat siya, tapos palabas na. Yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Pero nagtagal pa siya sa stage, nagpa-5 pictures pa siya, silang 5, kaso, usually matagal kayo sa stage kasi yung sponsors na eh. Yung mga sponsors na pa isa-isa magpapakuha. So wala na siya doon, yung some of it. Kasi nagkakapagpa-picture pa si Mama Bex nga, sabi niya, okay naman siya nung umpisa, kaya lang siguro biglang nag-build up na ata. Yun. Siguro in a sense, kasi siya sa 18 years old, baka, alam mo, na-feel ko rin naman siya na baka napahiya siya, she came short of the expectation. Siguro talagang push na push ang mga, parang nangyari sa atin kay Atisa. Atisa was just for laugh. Very professional, very mature, very demure. Pero tayo galit na galit na. So siya, siguro ganun na nangyari sa kanya, go, galit na yung mga tiga Myanmar, they have a lot of expectations. Baka hindi niya kinaya, she was not mature enough, o wala pa siyang experience na ganun kalakas, na buong bayan mo, umaasa sa'yo, pagkatapos all of a sudden, you think you failed. Pinakita niya, she failed sa thinking niya because she could also, sana pinakita niya, I'm also a winner and there'll be other chances to prove myself. Ngayon ang hirap na nung ginawa niya. Plus yung national director pa niya, they probably concerned. At I heard marami atang finances trouble si national director because they really invested on her and on that event. Hindi ko lang utang pa daw, tapos hindi pa rin sila nakakabayan ng ganito-ganito, pero pinasali pa rin. So, yun ngayon ang tanong. Ano ba? Tapos, syempre, excitement, galit, disappointment, nagsama-sama na, kaya parang napikon or nagalit si national director, tapos yun na yun, tapos exit na. So, ganun lang ang nangyari. Dapat hindi na umabot ka ganun. Parang nagpaka-plastic na lang siya. Mas gusto ko pa siya yung umiiyak siya. Ganun lang, yung iiyak ka because I failed my country. Ay, naku, sayang. Magandang opportunity yun eh. Yes. Ang ganda, talagang mamahalin ka ng bansa mo pag uwi mo na. Correct. I'm sorry, I failed you, mga ganun-ganun drama. Siyempre, sympathy vote, sympathy na, it's okay, you're second runner-up, blah, 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 you could join. Pag sumali siya ulit sa ibang pageants, na ganun ang ginawa niya, oh my God, grabe yan talaga. Sayang, inayang. Paano pa siya sasali ngayon? Pero hopefully sana this could learn a lesson from her, for her. And from everybody else. Diba? From all pageant queens. Yes, totoo. Kahit kanino pa yung sa mga ibang candidate na kinakailangan po talaga mga kaibigan na kapag sumali tayo sa pageant, kailangan yung set ng mental health natin at saka yung puso natin, yung damdamin natin matibay. Kinakailangan i-train mo yung sarili mo sa ganyan. And alam mo yun, kasi unang-una competition yung pinapasok ninyo, pinapasok natin. It's a competition, anything else can happen, win or lose. El tukuyo or top 10 ka dyan. Hindi natin malalaman kung anong mangyayari talaga kasi merong mga panel of judges, may mga set of people na pumipili kung sinong gusto nila. So yun lang. Ang sa akin lang din kasi number 1 ko rin na napansin ko dun sa sinabi mo nga na nung bumaba siya sa stage. Ang hindi ko lang nagustuhan doon, yung gesture na ginawa nung national director na hinablot yung corona at saka yung sash. Hindi lang basta kinuha eh. Okay lang na kinuha lang na gano'n, hindi hablot ang because nangyari. The explanation was she's about to faint. So instead na mahulog yung corona, kinuha na kaagad. Okay. It's like an emergency, I'm about to
I'm about to fall. Paul. So, pag nag-fall siya with the crown, baka delikado din. Kaya pala binibit-bit na siya. Yes, she's about to, nag-iinit na siguro yung katawan niya kasi yung iba na pag may disappointed ka, Masyadong test na siya. oo na, nagagalit ka na. Nagalit na. So, gusto niya na mag-paint, kaya kinuha ka agad. Pero So, paano yun naman? naman. Pero ano niya, ma-learn niya how to kontrolin yung sarili niya kung sasali pa uli siya sa another pageant. Or in any other competition or in life, dapat sports siya. Ready. Relax lang, wag ganun. Yeah. Oo. You should learn from the experience. Ano na, masaya ka na doon. Grabe na yung yung ano, 'di ba? Yung kanyang first, second runner up Second. na position. Out of Napakataas, 16? ano, nainggit naman sa iyo si Miss France, no? At saka sila Miss Dominican Si Brazil. Republic. Oo. Nainggit naman sila sa iyo. Nahiya naman sila sa iyo. 'Di ba? Na parang kung ako yun, kasali ako doon, parang pwedeng ako na lang ipalit mo sa kanya. Ngayon napakante tuloy ang posisyon, di ba? Ano ba So, sa inyo? Palitan na lang. So meron ng Okay. official statement si the organization na lumabas na yesterday na they're vacating the position and she is hindi na siya second runner up. Yung crown pala niya naibalik na before she went back to somewhere. Naibalik na kaagad yung actual crown na second runner up before they left the hotel. Naibalik na kaagad. Dennis, Ibalik Tony, to. ayun, officially na wala na siya sa roster ng top 5. Sino sa yung dalawa, sino ang deserving na i-replace to be the fourth runner-up from the top 10, and who do you think deserves to be the fifth runner-up from the roster of the top 20? Go! Ako gusto ko si Dominican Republic ipasok sa second runner-up na vindicate. Ay, hindi, aakyat pala, no? Akyat, fourth Aakyat runner-up. pala, no? Aakyat pala. The fourth runner-up is bakante. Si France. Yeah, oo. Ako si Dominican Republic ang gusto. Ganda naman So, siya. what about dun sa top 20? Sa akin, gusto ko si France ang mas, umap siya, tumaas siya. Kasi nga, siya, talagang iba talaga Hindi automatic na, Dennis, na akyat Magiging siya. siya, Magiging third. second runner-up siya. Automatic So, lang. siya So, na ba? ang ipapalit ko, Runner-up. oo. Yung mawawala. Sa akin din si Dominican Republic Oo. din. Kasi, talaga siya. Maganda talaga siya. Maganda din yung performance. So, siya yung para sa akin. So, di ba? Sayang talaga yung di ngayon mas nasayang yung effort nila, yung Myanmar, di ba? Mas nasayang yung effort nila. Nawala ang corona, di ba? So, kung Pilipinas nga, tatanggapin natin yan siguro din di ba? Sana nag-iiyak na lang siya doon, yung nagpaawa siya, yung para may sympathy. Para pag uwi niya, may mga laundry detergent na sponsorship, mga labada. Marami siya nakukuha ang commercial. Pag uwi niya, hindi siya wise. Tingnan mo si MMD. Runner-up pa, pero ang daming project. Kasi kuha niya yung sympathy ng tao. Dapat umiyak siya, no? Sana nandun ako, Gaga. Sabi ko, Gaga, umiyak ka lang dyan. Tapos hindi ka iiyak ka lang. So, si din ako. Magaling na national director si Sir dapat ganun. Eto na, magkakakwarta na tayo. Oo, pero ano ba yan? Tapos pagsali mo next time, marami tayong sponsor. Si Miss Dominican Republic din ang gusto kong maakyat sa top 5 for that. And then, she deserves it. Magaling siya, maganda, and very grand din siyang gumawa at gumalaw. Ito naman, susunod. Sino naman sa top 20 ang iaakyat ninyo to be the fifth runner-up? Ay, hindi na. Kukuha from the rest of the girls. Yeah. The fifth runner-up? Ay, yung ipapasok from the rest of the girls? Yeah, from the top From the rest of the 20. girls, iba? Sino ba ipapasok? Sino sa tingin mo? Sino pa bang gusto? Ako it's either Si Malaysia ba? Ako, Nakapasok ba sa top 20 si Malaysia? Thailand. Oo, pumasok siya sa top 20. Sino pa bang pwede? Sino choice Ako mo? si Denmark akin. USBI o kaya sino ba to? Si Denmark ba hindi pumasok sa UK. 20?
Si Denmark wala. Hindi, wala siya. Si Kasi yun Denmark na-break na. kaya. Si Guatemala ba? Si Guatemala pumasok ba? Sa top 20. So, top Ako ang ipapasok. Wala na, si Denmark na lang talaga. Hindi, ang i-fifth runner-up ko from the roster of top 20 si either si US Virgin Island or si UK. Doon sa dalawang yun. Teka, sandali, yung Kasi may oo, movement sa ang 20 nangyari to yan the eh. 10, Nagkaroon ng 20 movement to the yan 10, eh. or the 10, kasi yung 10 ang fifth runner-up lahat. Diba? So, ikaw, Dennis, sinong gusto mong ilagay sa fifth runner-up? Ang pong dun sa top 20. Sa top 20, si ano pa rin, yung si, Wala sa Wala na top 20 akong si Denmark ha? oo, Wala kang wala nga, hindi Ako ko na, gusto ko hindi si ko na US. narilito na talaga ako sa kanila, sino ba? Tapos, pag to complete yung top 20, si Denmark na ipapasok ko. Diba? But anyway, wala namang kaso yon. Ang may ano lang doon is yung fifth runner-up. So, ang gusto ko doon na ipasok talaga is either yung USBI or si UK. US Virgin Island, kaganda. Kagandahan din ang lola mo at katangkaran, di ba? Parang Marami si mga Roberta maganda. Tamundong. Di ba remember si Roberta Tamundong Yes. was given to her kasi nga may nag-quit na isa. May nag-quit na isa. Sino ba yung nag-quit, no? Hindi ko matandaan, parang Curaçao din yata yun or something. Si Miss Curaçao naman, medyo nahulas ang lola mo nung final, Uy! di ba? Thank you naman tayo kay Curaçao. Oh, thank you, Curaçao. 90% ang kanyang ibinigay na lucky na So, sweldo. lucky charm. First runner-up. Diba? Hindi 100%. Galit na Oo, galit hindi na na galit sa power. Pilipinas yan. Oh, di ba? Muntik na siya mag 100%. My God. Oo, di ba? Muntik-muntik ka Sikat na na si rin. Miss Curaçao. O ano naman ang masasabi niyo sa controversial na lumalabas ngayon na yung may pag-iyak-iyak ng national director ng Myanmar na, Marami siyang babayaran. di ba? Ngayon, Mag-only fans na siya. tapos meron pa siyang scandal na kumakalat ngayon. Hindi naman Trabaho scandal niya yun. daw yun before. Trabaho niya daw yun Oo, hindi naman scandal yun. Talagang trinabaho naman niya yun. Oo, Di bayad so, naman. So, laban ka Kasi lang dyan. ano ba siya? 2017, Mr. Supra. Ano pala siya, pageant contestant pala siya noon. Tapos after nun, yun nga, nag frontal siya, na binayaran siya, and sabi niya, pinagsisihan naman daw niya yun. And then ayun nga, ginamit Bakit naman? Kung ka naman, that's business, that's fine. Dapat hindi mo pinagsisihan yun, and then ngayon, Pinasihan yun. hindi, kasi yung sa pag-iyak-iyak niya sa video na lumabas, parang ang lumalabas, ang translation, ano daw yung family niya, parang na-disappoint or na-apektuhan na rin sa mga kumakalat na mga attitude. Siyempre naman. Nakaraan niya. Siyempre naman, Hindi niya nagustuhan daw. Asian family, and di naman mga Amerikano yan, o lalo na mga Canadians, na mga hubadera. Siguro hindi alam ng family niya na nagganon siya. Who knows, di ba? Oo, siyempre, ikaw ba, magpapaalam ka sa mami mo? But what I'm trying to say is, nag-national director ka and you know yourself na meron kang nakaraang ganun, you have to be ready. Tapos sana, ang ginawa mo, hindi ka nag-act ng ganun during the time na nag-acting din si Miss Myanmar. And then, naggawa lang siya ng halimbawa ng press con, hindi siya yung pagalit-galit pa siya na, alam mo yung mga ganun, hindi talaga effective yun eh. Kasi, it's not a win-win situation at all. Diba? It's a lose-lose situation. Ngayon, lumalabas. Hindi naman ako na good thing nangyari sa kanya. I'm just letting everybody know na it could have been better na gano'n, and then hopefully for other people na maging national director or candidate, as we all talking about, na maging handa tayo sa pwedeng mangyari. Handa tayo mentally and emotionally and physically talaga. And then kung may mga nakaraan man tayo na hindi kagandahan,
siguraduhin natin handa tayong harapin yun in a way na pwedeng maukat yun or something. Oo. Yes. Kaya ako, Andy, sa'yo, yung mga BH and Betamax films mo, yung Sunugin na kabataan natin mo, yun. sunugin mo na. Oo. At lumipat ka na kay Mr. Myanmar. Tsaka. Siguro kay Miss Myanmar or something. Diyos ko. Actually, there's nothing wrong what he did. I don't know. I mean, Yeah. dapat, kung naging proud ka pa, baka bumenta pa yung... Correct. Diba? Kaya kaso naman, Yeah. lumalabas sa video, parang nagsisisi siya, something like that. Well, dapat hindi ka magsisisi. Ay, may tsura naman siya. O, ang nakakainis na wala ka may tsura, nagpa-video ka. Yun ang nakakainis. So, ano talaga, immature pa talaga sila, parang mga bata pa. Oo. Silang dalawa. Silang dalawa nagsama para mga bata. Oo, totoo. Nakulat nga ako sa buhay, yung bata ng National Director ng Myanmar. Diba? Sabi ko ganun. Tapos ang Kasi bata ata ng ng- Cosmo, siya din ata eh. Pwede bang Cosmo? At Miss Universe, kanya rin ba? I am not sure. Oo. Tapos ito nga lumalabas na sabi, sasali daw si Miss Myanmar, si Tae Sunyi na yan, sasali daw ng Miss Universe. Agree ba kayo? Wag na. Tapos iyak-iyakan niya. Mas mahirap ang laban dun, 130, doble ng mga kinalaman mo. Nako, Pag hindi ka nakapasok, Oh, mag-wild yes. ka na naman. ako din. I am just letting you know, magpahinga ka na muna, not this time. Ano na lang, Universal Woman, para 30 lang kayong naglalaban lang. Or Oo. Miss Earth. Oo. Ay, hindi siya pwede sa Mr. Diyos ko, nasa putikan ka, magtatanim ka. O, baka naman ayaw niya. Kasi naman yung sagot niya pang Miss Earth. Oo nga. Tama rin naman. Oo, tama. Kaya niya yan. Kaya niya yan. Kaya ba niya magtanim? Magtanim ay di biro, aminin niyo yan. Diba? Kaya niya yan bago pag tayo naka-costume mag-close. siya. Bago tayo mag-close, total napag-usapan na natin lahat. Yung mga production, natuwa tayo sa presentation ng MGI organization sa kanyang papageant is really excellent at na-exceed pa niya yung mga ating expectation and all that stuff. Talagang bumulaga sa atin, nalaki ang ating mga mata at nalaglag ang ating jaw. I like it that way. I love it. So kudos kay Uncle Nawat and his team. Thank you so much for the good production and good presentation ng pageant. Keep it up, the good work, and hopefully makanood tayo or ako. Gusto ko talaga mapanood. Opo, Andy, baka kunin ka na. Ah, Kasi sinabi mo yan. Baka sulatan ka ni ano. Hoy, baka ikaw maging national director ng Myanmar next year. Ay, nakano. Hindi ako marunong magsalitang Burmese. Oo, so good. So, na-pressure naman ng Miss Earth, Miss International at Miss Universe sa production ng stage. Yan, ang Miss Universe ng Ilaba. Ay, ganda. Oo, musta naman si, Ayun. si Anne? O, teka muna. Last tanong ko. Sino ang, bigyan mo ko ng isa or dalawa ng wishlist ninyo na sumali for next year? I'm very vocal gusto ko sana si Iliana Aduana at si sino ba? Kat Legado? Yung sa Reina Hispanica. Ano ba pangalan niya? Kasi Legado. Yes, Ha? Legado. Oo. Ayun. O, yung dalawang yung gusto ko. Kaya nila, kaya. Ikaw, Dennis. Akin naman, si Anita Gomez. Yes. Yung yun siya, yung sexy masyado, no? Kasi 'di ba yung sa Miss Universe. So siya or si Harleen mga next 2 years or 3 years bumalik siya. Oh. Budol. Si Harleen Budol. Ganun. Ako naman si kasi galing Miss Earth si Iliana. si Iliana Aduana kasi pag galing sa kung anong rep na meron yon kay Uncle, we don't know, right? Yan, si Iliana Aduana kasi pretty-prettyhan din ang lola mo, magaling din rumampa. At flawless. Saka, may sariling ring light habang lumalaban. Correct. At si Harleen Budol. Oo. Si Harleen Budol, I would say this, mag-start na siyang mag-training as of now and she really needs to do training with regards to communication. Yun lang ang aking... Yan na, mag-Tagalog na lang siya, huwag na siya mag-English. Kahit
kahit sa pagtatagalog din, syempre, kinakailangan mo ring, alam mo yun, kahit Tagalog ang sasagot mo, kinakailangan may set of something ka rin na sa pagsasagot, di ba? So, ayun, yung ano ko, sa rampa-rampa, sa pasarela, wala na tayong problema kay Halil, tsaka sa face, wala na tayong problema sa katawan eh. At tsaka sa business, wala na rin tayong problema. Diyos ko, ang daming followers niyan, mga ining. Saka gusto Diba? yan ni Uncle noong pa. Gusto ni Uncle yan noon pa. Mm-hmm. So ngayon pa lang, si Harleen Budol, if he's thinking of going back to pageant again, yes, start the training on the communication kahit Tagalog man lang sana. Sana i-train siya ni Kuya Boy. Point Ay. lang. Tama. Yan nga yung suggestion. Magtatagalog daw si Harleen, tapos ang mag-i-English daw si Kuya Buya. Oo. So, yun na ang tandem nila, o di ba? Ang sinabi lang ni Harleen, hello, di ba? Hello ang sasabihin ni Harleen, in-interpret na ni Kuya Boy ang in-elaborate niya na panalo na. Diba? Panalo na. In 3 sentences yung isang word, ang Oo, explanation. tama. So, anong gagawin mo kapag sa Pilipinas ginanap ang MGI, Tony? Are you watching or no? No, MUPH lang ako uuwi. Ay, ganon. Ikaw, Dennis. May tayo. Charot. Oo, parang gusto ko din makita ang MGI at I ano want naman to ang see, next. I want to see next MGI hindi sa Philippines. Gusto ko sa Thailand makita. Oo, Ako rin yun true. ang tanong mo. Yun ang, Ang Thailand, MGI, pwede ako. Pero kung sa Philippines, ayun. diba? MUPH, uuwi ako kasi Yes. grabe na naman. Diyos ko. Nakakatakot na naman ang labanan. So, tingin Ano? ako, excited ako. Ah, Ay, pero ano na, yung mga provincial nagsa-start na. oo. Yung last na MUPH, oh my God, nakakaloka talaga yun. Diba? Sabi ko, I really have to go home. That was the best of the best as of this time. Ewan ko kung meron pang best after that, ha? Oh, it should be. Oo. Pero grabe talaga yun, yung last one. Mabigat kasi ang mga candidates, pero let us see yung mga next candidates na sa Miss Universe Philippines, di ba? Mga coming, yan ang ano talaga, magpapabigat ng competence ng laban. So, Competition. exciting Ano nga, talaga. Ako kung nasasali daw ulit si si Pauline. Ay, naku, wag na. Tsaka si Atisa. Ay, wag na, magpahinga po tayo. Gusto ko naman sila, sasali sila, palitan nila yung team nila. Ilang beses na silang sumali, the same team, kaya put. Ako, Kahit 10 beses sila sumali, kung ang same team, tinan mo, ang ganda-ganda na naman ang suot ni Atisa sa nag-judge siya sa isang tayo. Ang ganda-ganda na naman. Sabi nilang ganyan, ang ganda niya sa OOPD. Pero pagdating sa kailan lumaban, ay my God, ano ba yan? wala na. Eh, sabi nga si Atisa dapat na sumali ng MGI. Ay, naku, Diyos ko, lalo nang wag na. Diyos ko. Ano ba? Ano, wala na ba tayong representative? Wala na nga ba? Kung ano na bago? Oo, ang dami-dami pa. Yan, di ba? Ang dami na dyan, no? Sa Mrs. Universe na lang sila, baka manalo pa sila. Hindi wala pa naman sila asawa na pala. Alam mo, kasama Oo, muna. Oo, mag-asawa Kasi mo na sila. ano nga, di ba, na-discover nila si Mirna Esguerra sa Miss International for next year. Ang galing-galing niya. Yeah. Dapat mag-spread sila ng mga ng mga tao or mga talent. Hindi naman, yun na nga, what they're doing is the best for every province. There's a competition. At yung mga pinapadala, yung mga lumaban, Alexi Brooks, di ba? Bago lang naman si Alexi Brooks. Oo. Maganda yung mga nangyayari ngayon. There is more discovered girls na diverse. at ngayon may mas chance sila unlike before, pupunta ka sa Binibining Pilipinas office, tapos i-judge ka, wala silang chance. Eh ngayon, pag representative ka, they don't have any May choice. sarili na mga Mas merong chance lahat, especially mga Totoo. taga-Baguio, no? Like now, di ba, na-discover si Chelsea, di ba, Negra. Oo. O, di ba, baka next time, mas naman, mga exotic na mga beauty yung ating mga kaharap, di ba? Marami talaga, no? So, wag na nating i-recycle yung mga Marami sa mga PhilAms, marami. My God, gaganda. Marami, lalo na kasali. Tayo makakuha. Remember? Ang susunod na Miss Universe Philippines, may date na ba? Wala pa.
sila. Usually, ano yan, May. May lagi sila. Miss Universe is always May. May yan. May. Either first half or second half. Laging May ang ano nila. Ang date. Okay. Ayan. 1 hour na naman tayo. So, it's been an hour already and thank you so much kung nakarating po kayo sa mga puntong ito at huwag po natin kalimutang mag-like and subscribe po sa channel ko at saka sa channel ni Sir Tony the Pageant Cafe. And then si Dennis Chavez, i-follow Meron ka sa na ba channel, Dennis? Oo, ang ano ko lang, Sa Facebook. Sa Facebook. Oo. Facebook. Mm. Ano mo, Dennis Chavez din. Yes. Oo. Yes, May yes. mga videos ako dito about Canada. So, Okay. follow ka. Kasama ba dyan yung pagkuha ng AFAM sa Canada? Yan ata ang interest ng Oo, kasama dito. mga lugar-lugar kung saan pupunta, mga Oo, website para hahalugugin po, para hahalugugin. Canadians. Yes, baka malay nyo Yes, makita nyo yeah. na, collect and select lang po tayo, guys. Correct. Akala ko ano? Akala ko leak. Akala ko leak and select. Correct. Ayan, mag-invite ka na, Sir Tony. Oh, don't forget the Pageant Cafe, one word yan, dire-diretso, or look for Tony Lemon. Sir Tony Lemon sa Facebook, tapos the Pageant Cafe in YouTube, sa TikTok, sa Instagram, tapos yun. Sinabay-sabay ko na lahat para isang launching lang, bahala rin sila kung saan nila gusto pumunta. Tapos daily, we have at least one parang small video, snippet ng mga pictures ng mga candidates natin, what they're doing, or very, very small news. Yan. About what's happening. Ayun, mga kaibigan, thank you so much. Thank you so much for watching us and hopefully nagustuhan niyo yung aming post MGI pageant reactions. Farewell. Ito na ang farewell issue ng MGI. Farewell. Next time, ano na kami, iba na. Video na po namin to sa MGI and let's go on into the big four na papasok na and ongoing ng Miss Earth, ang Miss International, and nag-kick off na rin po ang ating Miss Universe. At the arrival of the contestant. Mexico. Yeah. Yeah. November 1 is the first na- activity. Gala Yeah. night. Yeah. Wow. So meron na rin lumabas na glam shot. So maybe yun ang next natin. And then meron nga yung November 1, yung Katrina Chubachenes na gala night. Yun yung alam mo yung skull-faced something na ginawa ng Miss Mexico. Yan, yung ganyan. Ang tawag na dyan? Katrina something. Muertos Las Dias or something like that. Oo. Dias Los Muertos. It's the day of the soul or the Dead. day of the dead. Yeah, November 1. Dead. It's a good celebration. Even dito sa LA, kaya nga pupuntahan ko yung mga sementeryo kasi ang ganda-ganda ng display nila eh. Celebration of life yun eh. Because this is the day that the dead returns to visit their families. Pag hindi ka naghain, magdi-disappear sila totally. Yung kanilang soul magde-deteriorate, which was in the movie, ano mga movie ba yun na nga yun, yung animation. So they have to celebrate it. Yeah. So parang gano'n na rin yun sa atin sa celebrate natin sa Todos Los Santos, di ba? Sa Philippines. So it's the same thing. It's much more of kinikilala talaga at sikat po yan sa Mexico. So Yes. abangin Ang ganda natin ng celebration yung niya. Miss Universe Organization kung ano mangyayari doon sa gala night na yun. Kung sila ba ay naka-makeup ng buo or something. Mga bungo, mga ganito. Or ganyan. Sa t-shirt Or t-shirt. pwede rin yung kay Frida Kahlo. Di ba? Na ginawa na ni England, ni BBB. Gumawa na siya ng Frida Kahlo na na pictorial. So there you go everyone. Thank you so much and magkita-kita po ulit tayo sa susunod na ating susubaybayan and I'm letting you know it will be the big four na for this time. Thank you and have a good day Philippines. Have a good day, have a good week and always be kind po. You won't go wrong. Bye. Kapon ka. Ano naman ba yan? Myanmar?